Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan, magsiawit na, bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, hindi tayo iniiwan ng Diyos, hindi niya tayo pinababayaan. Sa mundo na ito may pagsubok, may hirap. Pero lahat ng pagsubok, lahat ng hirap, mapagtatagumpayan kung kasama natin ang Diyos. Sa mga pagkakataong tayo sumuko, sa mga pagkakataon tayo ay nawalan ng pag-asa, nadala ng tukso, nagkasala, magbalik tayo sa Diyos na hindi sumusuko sa atin. Aminin natin sa Kanya at hingin ng kapatawaran ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong pahintulot na sa katiwalian kami masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sabi ng Panginoon, nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at ipinagbiling alipin ang di makabayad, kahit sa halaga ng isang pares ng sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya, at pinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa iisang babaeng nagbibili ng aliw, ano pat nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Hinihingan nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang.
Sa templo ng kanilang Diyos ay nagiinuman sila ng alak na binili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreo, mga taong sintatangkad ng punong sedro at sintitigas ng punong ensina, na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa loob ng 40 taon, at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreo. Kaya pahihirapan ko kayo, gaya ng kariton na di makalakad sa bigat ng dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo, manghihina pati ang matitipuno, at di maililigtas ng mga kawal maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla, di makaliligtas ang matuling tumakbo, at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot, at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan, at kung sinong mapang-apid, siya ninyong kasamahan. Mabilis ang iyong dila sa masamang sasabihin. Sa inyo ay bale, wala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Kaya ngayo'y dinggin ito, kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasahang magliligtas sa hilahil. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Sumagot si Jesus, may lungga ang mga asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po ba umuwi muna ako
upang ipalibing ang aking ama. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga, mga kapanalig. Mga kapanalig, ang bawat araw ay pagpapala ng Diyos at sa bawat araw merong sorpresa ang Panginoon. Sigurado ako, kapanalig, mamaya, pagsikat ng araw, pagtulog mo mamaya, tapos pagbangon mo, ako, may sorpresang inihanda ang Diyos para sa iyo. Pero kinakailangan harapin mo ang araw. At ang araw na ibinibigay sa iyo ng Diyos ay araw na puno ng saya at pagpapala. Pero ito, kapanalig, ha? Hindi ko mo ito ay araw ng saya. Ito ay araw ng pagpapala, ay wala ng hirap. Ha? Wala ng hirap. Kasi ang kaligayahan ay hindi yung walang problemang dumating sa buhay mo. Ang kaligayahan ay yung na-solve mo yung mga problema sa iyong buhay. Iyon yung tunay na happiness. Happiness is not having problems. Masaya ka ba kapag walang problema? Iyan ba talaga ang nagpapasaya sa'yo? Walang problema. Kamusta buhay mo? Okay lang. Walang problema? Okay lang. But are you happy? Tingnan mong mabuti, kapanalig, ha? Pero ito, kamusta buhay mo? May mga problema? Grabe. Pero alam mo, nalalagpasan, napagtatagumpayan. Hindi ko maipaliwanag kung paano. Talaga napakabait ni Lord. Napakabuti ng Diyos. May problemang dumating. Imposible. Biglang na-solve. May babayaran, wala akong pambayad. Biglang may biyayang dumating. Akala ko hindi na ako gagaling. Pero nito lamang, pagpunta ko sa doktor, ang sabi, wala na daw. Wala na yung tumor. Wala na yung cancer. Okay na daw. Paano nangyari? Grasya ng Diyos. Masaya ka? Sobra. Sobra, sobra. Bakit? Dahil ba walang problema? Hindi. Maraming problema. Pero bakit ang saya? Kasi sa tulong ng Diyos, napagtagumpayan ang mga pagsubok, ang mga problema. Kapanalig, buhay ka pa ba? Kung buhay ka, may pagsubok na darating sa iyo. Ayaw mo ba na magkaroon ka pa ng problema? Ayaw mo ba na magkaroon ka pa ng pagsubok? Kung ayaw mo na ng may problema, kung ayaw mong magkaroon ng mga pagsubok, edi mauna ka na. Kasi doon sa langit, wala nang problema. Wala nang pagsubok, wala nang hirap. Pero hanggang ikaw ay nabubuhay sa mundo na ito, alam mo yan, may problema, may pagsubok. Pero, itong napakaganda. Magkaiba yung nagdadasal sa hindi nagdadasal. Magkaiba yung nagsisimba sa hindi nagsisimba. Magkaiba yung nagsiserve sa hindi nagsiserve. Kasi, harapin mo yung problema, sige, harapin mo. Pero iba yung nagdasal ka muna. Iba yung nagsimba ka muna. Iba rin yung nag-serve ka muna. Yung bang meron kang inialay sa Diyos, oras, panahon, treasure, talent, inialay mo sa Diyos. Nandoon yung pagpapaubaya, nandoon yung pagtitiwala. Lord, hindi ko kaya to. Pero kaya kong magdasal. Kaya kong magsimba.
kaya kong mag-serve. Ito po yung gagawin ko, yung kaya ko. Pero yung problema, yung pagsubok, yung sakit, yung mga bayarin, yung gulo, hindi ko kaya to Lord eh. Ikaw po ang gumawa nito. Ikaw po ang magbigay ng solusyon. Palakasin mo po ako, gabayan mo po ako. And then, lagi, nasusurpresa po tayo. Kahit gaano kalaki yung problema, paulit-ulit, pinatutunayan ng Diyos. Kahit gaano kalaki yung problema, laging mas malaki ang kanyang pagpapala, ang kanyang pagmamahal. Sinabi dito ni Jesus, yung katotohanan ng pagsunod sa Kanya. Susunod po ako sa inyo, saan man kayo magpuntang, sabi ng Ginoo. Pero nung sabi ni Jesus, ihanda mo sarili mo ha, kasi yung asong gubat may lungga, yung ibon may pugad, pero ang anak ng tao wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. May mga araw walang mapagpapahingahan, walang matutulugan. May mga araw magiging very, very uncomfortable. May mga araw, may hirap na darating. At hindi pwedeng iwasan yung hirap na yon. Pero bakit patuloy na naglilingkod kahit mahirap? Ako, bakit patuloy na naglilingkod bilang pari kahit mahirap? Ikaw, kahit mahirap, patuloy kang naglilingkod. You have your family. Nagtatrabaho ka, ang busy-busy mo na. Pero you will always find time to pray. Bilang pamilya, nagsisimba kayo. At ikaw, nagsiserve ka pa sa parokya. Paano mo nagagawa yon? At bakit mo patuloy na ginagawa yon? It is not easy. Bakit mo patuloy na ginagawa? Kasi nga, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng oras. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng lakas at kakayahan. Para mag-serve, para maglingkod. And then sa pagpapatuloy mo namang paglilingkod, lagi kang sinusurprise ng Diyos at ipinakikita niya, pinamumulat niya sa'yo. Hindi niya pababayaan ang tapat na naglilingkod sa Kanya. Kaya patuloy na naglilingkod kahit mahirap. Sinabi pa po dito, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama. Iba-iba yung interpretation dito, pero ang isang interpretation dito alagaan ko muna yung tatay ko hanggang sa mamatay, tsaka ako ililibing. Kumbaga, mga excuses po ito ng paglilingkod. Sinabi ni Jesus, hayaan mong ilibing. Ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ikaw buhay ka. Dito ka. Magpalaganap ka ng mabuting balita ng salita na nagbibigay ng buhay. Dito ka mag-serve ka. Last week po, may gustong magmadre na sumulat. Sabi niya, ano po bang pipiliin ko, bukasyon o pamilya? Kasi po, nag-worry ako sa family ko. Gusto ko magtrabaho, tapos yung kita ko, ibibigay ko sa family. Paano po kapag nasa kumbento na ako, baka kulang na yung kanilang maging panggastos. Ipinayo po natin dito sa magmamadre, ano po yung payo natin? Hindi kinakailangan mamili. Hindi ka tinatanggal ng Diyos sa pamilya mo kapag ikaw ay nagpari, nagmadre, kapag ikaw ay nag-serve, hindi ka inilalayo ng Diyos sa pamilya mo. Pagkas anong ginagawa ng Diyos, lalo kang ginagawang mabuting anak, lalo kang ginagawang mabuting kapatid, mabuting miyembro ng family. At alam ko po yan, naging mas mabuting kapatid ako, naging mas mabuting anak ako ng mga magulang ko, dahil tumugon ako sa panawagan ng Diyos na maging pari. Hindi ko po alam kung anong mangyayari, kung ano nangyari sa akin na kung hindi ako naging pari. Pero alam ko po, hindi perfect, pero nagiging mabuti lalo ang buhay dahil tumutugon
sa tawag ng Diyos. Aalagaan ng Diyos yung taong naglilingkod sa Kanya. Aalagaan ng Diyos yung mga minamahal, yung pamilya, yung mga tao na naglilingkod sa Kanya. Kasi alam ng Diyos, paano ka magsiserve kung may problema ka sa pamilya? Paano ka magsiserve kung yung oras mo ay kinakailangang ilaan mo para doon sa minamahal mo sa buhay? Alam ni Lord yun. Kaya anong gagawin ng Panginoon? Pagagalingin yung may sakit. Tutulungan yung nangangailangan. Babayaran ni Lord yung mga dapat yung bayaran. Kasi alam ni Lord yan eh. Mas makapag-serve ka kapag maayos yung pamilya, maayos yung trabaho, lalo kang pagpapalain ng Diyos. At di lamang ikaw, bagkus yung mga tao na minamahal mo. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi madali. Very hard. Pero ito, napakasaya. Napakasarap. Anong oras na ba? 12:30 a.m. Bakit kaming mga healing touch na pare, medyo nagpupuyat hanggang madaling araw? Eh kahit naman sino sa amin, tanungin mo, madali ba, Father? Hindi, apakahirap. Pero ba't ginagawa nyo? Yun nga, apakasaya. Apakasarap maglingkod. Ang buhay ng Kristiyano, masayang masaya. Apakasayang tunay. Masaya hindi dahil madali. Hindi sasaya ang buhay mo kapag madali. Madali kasi lahat ng gulo iniiwasan mo. Madali kasi lahat ng problema ayaw mong harapin, tinatakasan mo. Masaya ang buhay ng Kristiyano. Hindi dahil madali. Ito'y masaya. Kasi ang kasama natin, ang Diyos. Yun yung sinasabi ng ating mga pagbasa. Minsan, ang anak ng tao, walang matulugan, walang mapagpahingahan. Minsan, ang dami-dami mong gagawin, hindi lamang sunod-sunod, sabay-sabay pa. Pero nagugulat ka. Na-accomplish ang lahat sa isang napakagandang paraan. Kapanalig i-share ko, July 1 ngayon, Ito po yung, iba na po yung assignment ko ngayon. Effective July 1, ako po ay malilipat na sa San Isidro Labrador, Lisiada, Bustos, Bulacan. Mamaya po, uuwi pa rin po ako dun sa isla. Magbabangka pa rin po ako. Kaya lang hanggang bukas na lamang po kasi bukas, Tuesday, ihatid po ako ng mga parokyano ko. Ihatid. Hindi madali yung mga pagbabago sa buhay. Hindi madali yung lumipat. May lungkot, may takot. Pero bahagi na ito ng buhay namin bilang pare. Pero sasabihin ko po sa inyo, kailangan mahirap, hindi madali, pero kailangan. Kasi yung mga bagong bagay, ito po yung nagbubukas sa atin ng bagong pagkakataon para mag-serve, bagong pagkakataon para magmahal. Nilipat kami ng mga assignments. Pero hindi mawawala sa aming mga puso yung mga tao na aming pinaglingkuran, yung mga dinalaw naming may sakit, yung mga pinagdasal namin nung sila nawawalan ng pag-asa, yung mga dinamaya namin ng mamatayan ng mahal sa buhay. Yung mga nakasama namin sa tuwa, sa pagsasayaw, sa pagdarasal, sa banal na misa, hindi kailanman mawawala sa puso. Milipat, nag-iiba ng assignment. Pero hindi nababawasan ng kaibigan, bagkus na dadagdagan pa nga. It is not easy.
pero sa isang napakalalim na paraan. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Mga kapatid, happiness is not having problems. No. Happiness is in solving our problems. At anumang pagsubok, anumang problema, magagawang pagtagumpayan sa atin pong pananalig sa Diyos. Mahirap mag-serve, pero napakasaya. Masaya hindi dahil madali. Masaya kasi kasama natin ang Diyos. Amen. Ilog natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama. Kung saan naroon ang kanyang anak na nauna na sa atin at tumatawag sa atin na sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig sa biyaya, sa pagtanggap, sa pagtawag na ito. Ating itutugon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan at yaong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang ating komunidad sa araw-araw naway mapanibago sa pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa isang mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga nawalan ng pag-asa dahil sa mga pagkakasala, naway mapagtanto na kasakasama natin si Kristo, ang ating pinuno, at pinapasan ang ating mga suliranin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga pinahina ng pagkakasakit at karamdaman, naway mapanatag sa kasiyahan ng Diyos, dulot ng kalinga at pagtulong ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga namayapa, naway makasunod kay Kristo at makapasok sa walang katapusang presensya ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Diyos Ama, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinaging dapat na gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Pagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahayag. Kahit ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit. Sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati yon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, inagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Santo Papa, ni Ernesto, aming Obispo, at ng Danang Kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kanyang kabiyak ng puso San Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Hesus, tumawag tayo sa Amang nasa langit. Sambahin ang ngalan mo. Sa langit, iyan mo kami ngayon, ng aming nanganin sa araw-araw. Sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at inayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po sa inyo, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang ating sinusundan. Halina tanggapin si Jesus sa banal na piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod ng iisang katawan, tayo managluod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig, nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Tinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at may karamdaman. Ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob, upang mabatid nila ang iyong kabutihan. Sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin, Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanang ito. Alisin mo rito ang lahat ng makapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatirin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
et fides supplementum sensum effectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procedenti ab utroque compassit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestis tieis, Omne delectamentum in se aventem. oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum, in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, O praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin,
Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.